Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan. Virgo, this reading is for you, December 1 to 15, 2024. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na energy niyo lang, kung gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Virgo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Napakarami ninyong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate, ibig sabihin hindi nyo energy ang nakuha natin. Okay? Thank you. Uy, meron ka inheritance, winning, and the windfall. Congrats! Kung ano man ito, no, mukhang may makukuha ka na naman na. May mga mananalo, actually, mukhang bubugso sa'yo ngayon ang pera, ang lucky. No? Mukhang magaging maganda ang iyong maraming mangyari this time. Di ba? Sorrow over loss. Ingat ka lang din, no, sa nakita ko dito kasi maaring nawala na naman ang aking ilaw. Sorry, kasi palagi siyang nawawala, pero hindi ko alam kung bakit. Yan. Meron siguro may mga mawawala or maaring may nawala, no? Maaring mga maaalala mo yung mga nawala sa buhay mo, yung mga na mga lungkot, maaring maalala mo yun, no? Sa nakita ko ito. Also this sorrow over loss is yung mga sitwasyon na maaaring mahulugan ka ng pera, mahulugan ka ng gamit. Ingat pa rin kayo, no, kung ano to. Itong something loss na to, na lungkot. Maaaring may mga nangyari in the past na hanggang ngayon is bit nyo pa. O, diba? Kasi we have the commitment. Ibig sabihin, may mga nangyayari or may mga nangyari in the past na hanggang ngayon is nakadikit pa rin sa inyo. No? Nahandun pa rin yung commitment na yon. Nasa puso nyo pa rin siya. Kaya yung iba sa inyo is parang may nakakaramdam ng lungkot. Also, the commitment is, ito yung maaring may mga bibigay sa'yo ng valuable things, ganyan. May mga magbibigay sa'yo ng they giving you a love, support. Also, a commitment also is to a lovers. Maaring ngayon is kung meron kang kaibigan, karelasyon, mas more kayong magiging magkakasundo this time. And also commitment when it comes to a pera, business, yan, collaboration, partnership to, no? Commitment. Also commitment to yourself. You need to commit to yourself to make a new beginning para sa iyong success. Ay, ganda. Mukhang magkakaroon talaga kayo ng commitment to success, no? Kumaga, maaring ito is a past. This is a past. Maaring after a sorrow is a success coming in sa'yo this time. Congrats, kasi maaaring yung iba dito is when it comes to business, kaperahan, is magiging very, very successful this time. May mga gagawin na kayo ng mga new idea, success, o yung iba dito is marami makakipag-commit sa inyo. Kumbaga dati medyo hindi nagiging maganda yung inyong kaperahan. This time is magiging okay na, magiging busy ang iba. May mga gagawin kayo ng mga new ideas or magbi-business kayo or magiging busy yung inyong business. No, and we have the April. Oh, yung ganda, may horseshoe. Kulang pa ng isa. May horseshoe ka, good luck. Oy, congrats, Wow, ang ganda. Ba? Mukhang dagmoy, kayo, ganda ng nyo. Tapin natin dito kay commitment, We have the good luck and we have the April. Hindi ko alam kung ano yung April. Baka pupunta ka ng Japan. Baka mahilig ka sa bulaklak or pero kang kakilala na nasa Japan. Ako yun. Joke. Hindi man, may kamag-anak ka sa Japan o kaya baka mag-vacation ka sa Japan, di ba? Or I don't know kung ano yung April sa'yo. Maaring birthday ng malapit sa puso mo, ganyan. No? Sa nakita ko dito, kuha pa tayo ng isa. Para kay Virgo, 1 to 15. Ang ganda ng mo ngayon. Yung mga lungkot mo, mapapalitan na siya ng success. This time, magsasucess ka. Also, we have the May. O, diba? Sakura yan, diba? Ibig sabihin dito,
April pa lang, magiging, mag-bloom ka, no? Kumbaga, ito, mag-i-start, ngayon naman, din is magsasucess ka. Also, by the next year is you will be bloom, no? Kumbaga, ito siguro is sa April is ano ka, hahalimuyak yung iyong energy sa kapaligiran. Yan, may mga mangyayari. Yan, you will attract something in your life. Oh, we have the tortoise, slowly but surely getting ahead. Yan, yung iba sa inyo, siguro, hando na kayo sa sitwasyon na after the loss at nalulungkot kayo, yan, unti-unti na kayong makaka-move on, no? Sa nakita ko dito. Sa haba-haba man din ng panahon, magsasucess ka rin, no? And syempre, sa mga iba dito na magdagbabalak na may mga pinaplano na mag-business, ganyan, kailangan nyo mag-think very carefully, no? Para hindi maging sorrow yun. Pero ito na yun is talagang, kung may mga pinagdadaanan kayo na lungkot sa buhay nyo, yan, unti-unti na kayo is makaka-move on na. Kasi it's more on successful ang nakita natin dito. Tingnan natin, Virgo. Namatay na naman ang iPad ko. Namatay na ilaw ko, namatay pa yung iPad ko. Ano ba yun, ate? Dali lang, ha. Virgo, ano ang iyong energy? 1 to 15 energy ni Virgo. Please show me. Sorry ha kung madilim. Ano kayo nangyari dito sa ilaw ko? Virgo energy, December 1 to 15. Please show me. Please show me. Virgo energy. Well, ang laki nyo. The luck is nasa tabi mo. Baka mali mo, 'di ba? May tinatayaan ka. Malaki man o maliit 'yan, 'di ba? O kaya may mga bonuses na kayo. Tapos meron na kayo mga ano ba 'to? Overtime. Ang dami niyo ng customer, ganyan. Page of Wands is your energy. Very good. Ano naman po ang kanyang parating kay Virgo? 1 to 15. Parating kay Virgo. Parating kay Virgo, 1 to 15. Please show me. Wow, the Lovers. Ano ang dapat iwasan ni Virgo? 1 to 15, December 2024. Ano dapat po iwasan ni Virgo? Please show me. Give me a sign. Give me a sign ninyo. Sabihin ate. The Queen of Wands. Tingnan natin ano yung Queen of Wands na yan, ha. Mukhang naamoy ko na kung anong wands yan. Anong pakay. Okay. Energy mo ngayon is a Page of Wands. Tingnan natin. Bakit Page of Wands ang energy ni Leo? It's good to. Good yung energy na to. The Hermit. Ano to? Oh, pareho. The Page of Wands. Ano po yan? Anong nangyari? The Sun. Napapangiti ako. Okay, ang energy mo this time is, wow, ang ganda. No? May mga idea na pumapasok sa'yo, no? May mga idea na pumapasok sa'yo for your success this time. Yan. May mga idea na pumapasok sa'yo, and also, andito na rin na you are jumping to your fashion, a creativity, no? Na you will be success. Medyo pinag-isipan mo to, no? Sa nakita ko dito. Pinag-isipan mong maigi itong sitwasyon na to. Kaya nakikita ko na it will success. It's more on happiness. 1 to 15 is an happiness, enjoy. Nagkakaroon na ng mga recovery after the sorrow, ganyan. Nagiging mabagal man ang pagkakataon sa'yo. This time is it will be successful and recovery. Yan, makaka-recover ka na sa pera mo, sa health mo, sa mga sitwasyon mo sa paligid mo, no? Yan, may mga happiness, ako nakikita dito. May mga gagawin ka daw na mga bagong activity, no? At maraming excitement at mai-excite ka daw in a 1 to 15 na mga gagawin mo this time. Kasi it's more on creativity, idea. Iba sa inyo is baka busy na nga kayo sa mga gagawin nyo to your business. O kaya, andito rin yung nakikita ko na medyo lalabas-labas ata kayo, no? Yan, baka lalabas-labas na kayo.
may mga gagawin kayong activity, baka may mga lakad kayo, mga gano'n. May mga pupuntahan kayong celebration, ganyan, baka may mga ikakasal, o kaya may mga ano to, enlightenment of a new idea or creativity or fashion na gagawin mo. Very successful to kasi the sun is a very successful. This is an abundance, no? Yan, makakaramdam ka na raw ngayon ng freedom this time. And also, this is increase of the money and the material things, no? Very good. Kasi, more idea na maiisip mo ngayon, more idea na gagawin mo ngayong action, more idea na gagawin mo ngayong pagkakaperahan this time, it will be success. Health man yan, creativity man yan, ideas, pagkakaperahan man yan, it will success. Tingnan natin ang the lovers ang parating. Ano po yung lovers? Nandito na rin kasi yung confident mo, no? Nandito na yung very adventurous ka na. Yan, magiging very adventurous ka, very confident. Yung lakas ng loob mo, ang tapang mo na, ganyan. Baka may mga exciting plan. Ako na nakikita dito, no? Exciting plan and mga sa ngayon kasi is yung iba sa inyo is a free thinking kayo na may mga gagawin kayong bagay-bagay dito. Dito na yung ipin-place nyo na yung sarili nyo to a future. Yan. Para nagkakaroon na kayo ng advantage dito, no? The lovers ang kanyang parating. Bakit the lovers ang parating kay Virgo? The Six of Cups. Ano yan? Ano po? About? About saan to? Tapos na to? Sino po yan? Sino po yung lovers? And the Six of Cups. Please show me. Sino po? Ano po? Ano pa? Okay. Thank you. Okay, we have the air and Gemini. We have the water and Scorpio. This is you, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the earth in Taurus. We have the Leo, Taurus, Aquarius, Virgo. Nablanko bigla si ate. Ate, okay ka lang? Hindi. Yan. And also, yan. There's some, ang parating sa'yo, mayroong pagkikita, no? Ng malapit sa puso. Either this is your friend, kapatid, anak, kasi this is you a mother figure, this is you. A mother or father figure man to, no? Yan, may magkikita, maybe your lovers also, sa iba sa inyo, may magkikita dito na malalapit sa puso mo, na magkakaroon kayo ng pag-uusapan when it comes to a new opportunity in your life, no? Siguro, kasi dito napapasok si idea. Siguro may mga pag-uusap na, halimbawa, kapatid mo, kuya mo, o kaya magulang mo. Ate, kuya, ganyan. Ganito, gawin natin. Mag-settling tayo ng ating business for a success. Nalagay ko nga si success dito sa kasi handito sila, di ba? Yan. Ate, magganito, tayo ng success. O kaya, ganito ang gawin natin. Alam ba, may business na kayo. Ate, ganito gawin natin. Kuya, ganito gawin natin para mas narin dumami ang customer. Yung mga ganon. Magkakaroon ng mga pag-uusap, no? Sa nakikita ko dito, na magkakaroon ng this idea of an opportunity. Kumbaga, a communication o pagbabago. Yan, mga bago, magkakaroon na ng mga pag-uusap ng mga idealism of the technique, ganyan, mga technique, na mga iki-creative na daw kayo, ng malapit sa puso mo, ganyan.
And also is, this is ano a revert kung dati is medyo mahina at matumal yung mga ginagawa nyo. This time, wala kayong ginagawa at mga nakaraan kasi kulang kayo sa pera. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng, ng hardship when it comes to a financial, di ba? This time is magkakaroon na kayo ng idea or marami pasok na idea to create paano nyo kayo magkakaroon at papasok ang lucky this time, no? Kasi it will be very, very successful talaga this time. Promise. Promise, 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 no? Malaking magbabago in your life. We have the regeneration. Sinasabi ko sa'yo, this is, kung titignan mo to, di ba? It's all green, di ba? Ibig sabihin, mamumunga at mamumunga ang mga idea na gagawin mo ngayon, lalo na when it comes to pagkakaperahan or a business. Also, when it comes to a lovers, no? When it comes to a lovers, when it comes to a health, yan, handito na yung sitwasyon na it will very recovery, a healthy relationship, ganyan. Malaking magbabago this time sa'yo. Mayroon din ako nakikita dito na pagkikita ng in a distance na malapit sa puso mo. Either kapatid mo, lovers mo, or malapit sa puso mo, anak mo, ganyan, no? Merong makikita. Halimbawa, nasa ibang baryo siya, pupunta siya sa iyo, o kaya nasa ibang bansa siya, pupunta siya sa iyo, ganyan. Magkakaroon ng open communication, o kaya magkakaroon ng, o kaya yung hindi man siya makauwi ng Pilipinas, sa labas, ibang bansa, pero magkakaroon kayo ng communication. O iba naman dito, nasa ibang parte ng Pilipinas, baka magkita kayo, ganyan. O kaya yung iyong karelasyon, kung dati is hindi kayo ganun ka-close, this time is magiging close na kayo. Ganun din when it comes to family relationship, kaibigan, or sa paligid mo, sa kasama sa trabaho, no? Magkakaroon ng mga ganun. Yan, magkakaroon kayo ng partnership sa iba, magkakaroon ng commitment for a new idea or mga pagbabago sa inyo. Lalo na sa kaperahan. No, lahat, kaperahan, relationship, yan. Yan, may mga makikita. Tingnan natin, ang dapat mong iwasan is the Queen of Wands. Bakit Queen of Wands ang dapat iwasan ni Virgo? Dito rin, ang nakikita ko dito is parang may mamimiss ka na tao o may maaalala kang tao na in a distance. Siguro, kakaroon man kayo ng communication pero nasa isip mo siya dito. Halimbawa, nasa ibang bansa siya. O kaya nasa probinsya siya. May isip mo siya, tapos baka tawagan ka niya o tawagan mo siya. Ganyan. Magkakaroon ng connection. Magkakaroon ng communication. Sa iba ganun. Queen of Wands. Wasak. Ano ba yan, ate? Ito nabasa ito. Tingnan mo, para siyang basa sa tubig. Ano po yan? About saan? Okay. Pwedeng explain mo sa akin. Anong patungkol saan ba ito? Patungkol. Natatagalog masyado eh. Doyo ko to. Doyo ko to, deska. Ere? Choto mate. Choto. Setsumeste kudasai. Thank you. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na ma-pressure, no, sa lahat ng mga ginagawa mo this time. No? Minsan lang dumating ang opportunity sa'yo. No? Iwasan mo din, yun nga, yung ma-pressure. Kailangan, you need to be very smart this time sa nakita ko. Tsaka always confident lang daw, no? Always confident and do your fashion, siyempre dito. Kasi iwasan mo daw yung yun nga, yung ma-pressure, yung magkaroon ka ng limitation sa sarili mo. Also yung magkaroon ka ng kung magkakasay iba dito, parang nagkakaroon kayo ng kalakaran. Yan. Yung paniniwala. Alam mo, paniniwala. Kasi ganito, dapat ganito eh. Ganyan. Kailangan mo mag-try ng mga new things, ng new idea this time. No? Ang sinasabi dito. Always have a hope. Have a hope, no? And also,
andito yung sitwasyon din na iwasan mo din na hindi ka makinig sa intuition mo this time. Tsaka ano daw mag-ingat ka, sinasabi dito, when it comes to pag-alis-alis, no? Ingat ka. Kailangan mo rin daw, you need to value yourself also, and yung mga gagawin mo this time, yan. Kasi makaramdam ka ng pagod, ganyan. Yung alis-alis mo, ingat-ingat din, no? So, nakikita ko dito. Tsaka, ang sinasabi dito yung umiwas ka sa mga sadness actually, no? Sadness o yung mga bigla kang ma-intimida kasi nga mape-pressure ka sa isang situation. Yun, iwasan mo daw yun. Basta confident ka lang, no? Maging confident ka lang. Tawa-tawa lang. Yan. Tsaka yung don't be afraid daw sa na ipakita mo yung the real you. Yung the real power of you. Yan. 'Di ba? Kumbaga, ipakita mo yung sarili mo mismo. Speak out ka rin, no? Speak out and kailangan mo daw ng confident. Ganyan. Ingat kayo, no? Basta ingat kayo sa pag-alis-alis din. Tsaka hindi mo kailangan daw, alam ko naman na hindi ka naman prone sa mga argument. Alam ko naman hindi ka ganoon, Virgo. Pero yun din ang isa rin yun sa sitwasyon na iwasan mo yung makikitalo. Ano yun? Makikipagtalo ka sa mga taong gustong makipagtalo. Yan. Well, tahimik ka naman din. Alam ko naman yun, no? Yan. Confident lang daw. Confident and always trust your intuition, ha? Dito, ha? Oo. Huwag kang maguluhan. Mag-trust ka sa intuition mo. Huwag kang maguluhan. Para daw makapag-desisyon ka ng tama dito. Be independent. Tsaka kailangan mo doon magplanong maigi. You need to be very carefully. Dito. No? Huwag ka daw magda-doubt. Siyempre, maging smart ka, no? And you need to see the fact then before ka mag-action. Plan and see the fact before an action. And be strong, confident, don't be pressure, and huwag ka ma-intimida. Trust more to your intuition. Marami ka nang maiisip na idea ng mga gusto mong gawin this time. Mga bagong plano. Yan. Kailangan mo daw magdesisyon ng maigi, ha. Tingnan natin, when it comes to love is sa lahat, ha. Kamusta ang love? 1 to 15? Anak mo, kapatid mo, nanay mo, sarili mo, karelasyon mo. 1 to 15 December 2024, Virgo. Ay, anak, parang may pupo dito, Virgo, in love. Kamusta po, December 1 to 15, ang love ni Virgo? Parang nagiging slowly, pero nagkakaroon ng development when it comes to love. Ang nakita. When it comes to a love, it's a heartbreak. Tingnan natin. Tingnan natin kung ano yan, kung tapos na ba yan o ano. Advice po universe kay Virgo. We have the 2 of Cups. Uy, the Wheel of Fortune. Oh my God. May mananalo. Lalago yung pera nyo. Lalago pera nyo. The good luck, success, married. Diba? Tapos flower. Tapos tortoise. Lalago yung pera nyo this time. Anak, tingnan natin. Sino tong 3 of Cups? About what si 3 of Cups? About saan si 3 of Swords pala. About saan si 3 of Swords? Tapos na to? O ano na? O ano na, no? About saan? Thank you. Tapos na daw to. Arigato. Okay. Ano na ngayon ang pangyayari? Beo. Sabi ko, Beo, 10 of Pentacles,
Diba? Ganto. You will become stable this time, no? Ang nakikita ko dito, the promises is the promises. Ang nakita ko dito, no? Kumagahan dito yung mga pangakuan when it comes to a love. For better, for worse, till death do us part. Kung kayo is mag-asawa kayo at medyo nagkaroon kayo ng hindi pagkakasunduan or communication, andun pa rin yung isang situation na, o relationship man yan, andun pa rin yung mga pangakuan na maaring magkahiwalay man kayo ngayon, maaring magkaroon uli kayo ng connection. O kaya naman yung iba sa inyo, maaring, kasi we have the devil dito, ibig sabihin, makikita nyo na in a new direction sa buhay nyo, you will meet a good person in your life. No? Maaring ito is mas may edad sa inyo. Sa nakita ko dito. Kasi di sa Wheel of Fortune and the Devil din kasi. Mas may edad ang nakikita ko dito. Bakit po, after nito, amusta na si ano? Anong ibig sabihin nito? Do you mean? What do you mean? What do you mean? Tapos na to? Okay. Anong resulta nito? May nag-aaway ba sa territorial? Parang iba dito makaka-receive kayo ng inheritance. May mga mana. May nakakita akong matanda. Hindi ko alam kung ano yung matanda eh. Relatives, magulang, may inaalagaan ba kayo? Iba dito may alagang hayop Ano yan si Moon? Ano na nangyari dito? What do you mean? Ba't ito nagkahiwalay Ayo, meron kang Okay, when it comes to a love, yung iba dito is you are releasing yourself or someone dito. Kasi meron tayo ditong Capricorn. We have the Aries, Leo, Sagittarius. We have the Air in Libra. Taurus, Virgo, Capricorn. Ano to? The Air and Aquarius, Pisces, Cancer, and Scorpio. The Water and Pisces. Okay. Ano ba to? Okay. The Air in Libra. Nagkaroon ng separation. No? Pero after this separation, or hindi man siya separation, mga hindi kayo nagkaiintindihan, o hindi kayo gano'n nakakausap, ganyan, andito rin yung situation siguro na nagkaroon kayo ng pagkalito o hindi pagkakaintindihan talaga. Or there's a pain, na-depress ka siguro with comes dito sa relationship. Ang nakita ko naman this time is you will release yourself dito sa pain na to. Kumbaga magkakaroon ka na ngayon ng healing, no? Kasi makakaramdam ka na ng freedom dito. And also, yung iba dito is siguro mas more ka ngayon na independent at mas more, kung magkasama man kayo o hindi, magkahiwalay, mas more ka na daw ngayon na magpo-focus more to yourself. No, sa iba dito, sa nakita ko dito. Pero ka nang gagawin na isang bagay sa buhay mo na ikinasisiya mo. Maring iba sa inyo is a new love, ganyan, o kaya iba sa inyo is yung mga dito, mga creativity or a business, ganyan. May mga achievement, may mga happiness and fulfillment and a new beginning this time na magaganap mangyayari sa iyo, no, na you will love it. You will love it talaga, ate. Oo. Kumbaga, dito na yung hindi man kayo nag-uusap ng person mo na handyan man siya o wala na siya. Ang nakita ko dito is more mong mamahalin yung sarili mo. No? Kumbaga, bahala ka na. Okay, gawin mo yung gusto mong gawin. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Parang nandun kayo sa sitwasyon na gano'n, no? Sa nakikita ko dito. Yes, may mga tension pa naman na hindi natatapos na maaari hanggang ngayon is bit-bit mo pa. No? Maaring iniisip mo pa. Pero ang nakikita ko sa'yo ngayon dito is
is wala, nandito ka na sa there's a new beginning ka na sa buhay mo. Yan, magpo-focus ka na sa sarili mo, love yourself, sa mga creativity mo, sa trabaho mo, ganyan. Doon ka na nakafocus. Hindi ka na totally nakafocus talaga sa love, no? May mga passion or creativity ka na gagawin this time, no? Kung may mga sitwasyon ako dito na nakikita na kung feeling mo hindi ka pinahalagahan ng mahal mo sa buhay, okay lang. Parang gano'n ka na lang. Kumbaga, nahandyan ka, okay lang din. Parang gano'n na lang. May third party ba? Parang may third party, ano? Kung may third party kasi, andito yung sitwasyon na maaring yung third party na to is iniwan na niya. Maaring hindi na sila nag-uusap nito. Pero, naiisip niya pa to. Sa nakita ko. Or vice versa tayo pero naisip niya pa to. Andito pa yung maring may tao kasi dito na needy. No, may tao dito na parang kailangan pa kita. Pwede ba tayong mag-umpisang muli? Ganyan. Kahit isa pang muling pagkakataon. Ganun ang nakita ko. May nagsasabi na ganun. Pero yung isa dito is ayaw nang makipag-usap or hindi na. Maybe they block this person or ganun na siya. Parang hindi na niya pinahalagahan yun. Ganun ang nakikita ko. Kaya may tao dito na sad. Kung mayroon third party iba sa inyo, kung kayo magkasama kayo, andyan na yung sitwasyon nyo na gagawin mo yung sarili mo, gagawin mo yung gusto mong gawin sa buhay mo this time. Siguro magpapaka-busy ka na. Kung mag-isa kayo, gano'n, magpapaka-busy ka na kasi nakita ko busy kayo. Yan, ang dami nyo ng idea na gustong gawin this time, mga creativity. Kasi it's more on successful and luck. Ang nakadikit sa inyo si ngayon si Lucky. No? Kung kayo kung sa inyo is may third party dito, or you are releasing kasi din this time yung mga toxic energy mo. Halimbawa, ikaw may toxic energy ka sa sarili mo na palagastos ka ngayon, naalisin mo na ngayon. The luck is in your side. Hahabulin ka ng lucky. Kasi pinakawalan mo na yung mga negativity na nasa katawan mo, yung mga nakadikit sa'yo. Ganun din with comes sa relationship. Diba? Kumbaga, if you're releasing na yun at magiging independent ka sa sarili mo, ma-attract mo na kasi inirelease mo yung sarili mo, hindi ka na nakatuon doon sa negativity na yun. Kaya ngayon, yung mga lucky, ma-attract mo na siya. Magsasuccess ka. Kung dati is nawawalan ka ng hope when it comes sa mga negosyo mo kasi matumal, di ba? Yun. You think positive. Sinasabi dito, you need to think positive and take it action and trust to your intuition kasi si Wheel of Fortune is dito. May mga good karma and darating sa'yo, tsaka parating yung mga lucky sa'yo. Nakadikit na sa'yo yung lucky. Pag nag-think positive ka. Siyempre, mag-action ka. Lang naman bubuhos lang yan, di ba? Baba mo na, anak. Tingnan natin. Universe, bakit po Wheel of Fortune ang advice? Ten of Cups, Bakit po Wheel of Fortune ang advice nyo kay anak? Sandali. Four of Pentacles. Tapos na po to. Anak, sandali. Hindi kayo makita ni Mami. Ano po yan? Oh. Ano pong Tapos na to? Yes. Tapos na raw. Very good. Okay. Ganda. Ang ganda. Okay. The Wheel of Fortune, sabi dito, ang advice sa'yo is, huwag ka daw mag-alala. No? Kung dati is, nandito, nawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo, sa relasyon mo, sa health mo, sa paligid mo, no? Yung may mga pinagdaanan ka na mga sitwasyon na na-stress ka, na-depress ka, na anxiety ka, mga ganyan, na nahirapan ka
sa pera mo, nagkaroon ka ng hardship, then this time, and this time daw is the luck is in your side. You have the 10 of Pentacles din dati. Dati, ano ninuhong ko kayo? You have the 10 of Pentacles din kasi you need to give effort. May mga gagawin ka na doon ng new opportunity or mga, kumbaga yung cycle ng buhay mo ngayon is nag-change na, no? Kasi is more on a good luck and a good fortune this time. Basta mag-give hard and focus and give effort ka lang daw sa gagawin mo this time, no? Sa nakikita ko dito. And yun nga, kumbaga makakaramdam ka na raw ng freedom this time. Magkakaroon ka daw this time ng mental clarity, no? Kumbaga, iba sa inyo is a liberation or magkakaroon ka na ng clear mind this time na magfo-focus ka na sa pera mo, sa trabaho mo this time. Marami kang gagawin ngayon eh. Maraming kang ifo-focus na commitment this time about kaperahan, no? Sa nakita ko dito. A business, kaperahan, trabaho. Yes, mas more daw na mong i-develop yung meron ka sa ngayon. Yan, dito na yung may mga mamasterin ka na, nag-give hard work ka na, ganyan. May mga ipi-perfect ka na this time. And also, yung mga situation na in the past is yung nagkakaroon ka ng pagdududa sa sarili mo or sa pamilya mo or sa karelasyon mo. This time is hindi ko na nakikita na doon ka magpo-focus this time. Magpo-focus ka ng more ngayon na magkaroon ka ng stable relationship, stable pera, stable income, stable money this time. Sa nakita ko dito. Doon ka na daw magpo-focus. Hindi na doon sa mga nakaka-stress as a negativity. Hindi na doon. Kumbaga, dito na yung empowered. Oo, yan. Andito na yung makaka-escape ka na doon sa mga hirap, sa mga frustration in your life this time. Kumbaga, lalabas ka na sa sitwasyon na dati is lungkot ka. Andito na talaga, nagsasucess ka na talaga, no? Nagkakaroon na ng mga bagong commitment ka ngayon eh, no? Kumbaga, a new beginning of commitment to yourself, beginning of a new idea, commitment to your asawa, karelasyon, family, kapatid, mga ganyan, o trabaho man yan, pagkakaperahan. Good yung mo ngayon, energy. Arigatou namaste, God bless.